Christian Gonzalez, ang isa sa mga ipinagmamalaking prospect noon ng Golden Boy promotion. Umugong ang pangalan nito noon dahil sa kanyang sunod-sunod na impresibong knockout win. Kaya naman bilang pampataba raw sa kanyang kartada, taong 2017 ay itinapat naman ito sa isang Pinoy na si Romero Duno. Yamadong-yamado nga po pagdating sa pustahan ang makakatapat ng ating bida, sapagkat noong mga panahon na ito ay hindi pa kilala ang ating kababayan at ito ang kanyang unang pagkakataon na mapalaban sa Amerika. Sa magaganap na laban, si Gonzalez ay may impresibong record na 16 wins, 14 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating Pinoy na bida ay may record naman 13 wins, 11 knockouts at may isang talo. Bago ang laban ay marami nga pong nag-aakala na magiging isang madaling laban lang ito para sa undefeated na Meksikano. Subalit ang hindi nila alam ay may pamatay na kanan ng Pinoy. At pagdating nga po ng mismong laban ay naging agresibo agad ang mga banat itong si Gonzalez. Napilit idinidikit sa lubid ang ating bida upang makorner at makapagpatama ng solid. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida, kung saan nga ay gumaganti rin ng mga solidong patama na talaga namang iniinda ng kalaban. Very aggressive. Establishing his jab, which I said earlier on in this fight. I think his punches are definitely looking stronger and more effective than his punches right now. This is Ruthless Romero Duno. Ruthless in the mall in the Philippines. He will stand there with you. And you know what the problem is right now? He's standing in. A lot of people watching this fight all over the United States. In Carson, from Tamaulipas, Mexico. He's watching us in Lake Elsinore. Pro debut on the Canelo Chavez card in Las Vegas. At bago nga po matapos ang first round, ay isang solidong kanang suntok ang sumapol sa mukha nitong si Gonzalez, dahilan para bumagsak ito at mabilangan na referee. Oh! And he goes down here in the first! He's definitely hurt. Tumayo pa rin naman ito at nagpatuloy sa laban, subalit makikita na hilong-hilo ito sa suntok na tinamo mula sa Pinoy. Maswerte na lang at nakaligtas pa sa unang round dahil saktong naubos na ang oras. Final seconds of the first round, and he has no idea where he's at. Big first round there, you know. At sa mga sumunod na round, ay makikitang wala pa ring takot na nakikipagsabayan nitong si Gonzalez sa ating kababayan. Agresibo at sugod pa rin siya ng sugod. Kaya naman, isang malutong na right hook ang muli nga pong sumapol sa mukha nitong si Gonzalez na siyang tumapo sa laban. Not let him unfurl his quick hands from the out from number 2 as he gathers his legs. Because Ciampa is just walking forward right again the same way as he got caught in the last time. Again! Gets caught for the second time. An overhand right by Duno right on the chin. Drops Ciampa Gonzalez. His eyes are glazed. I don't know if they're going to let him keep going. And it is over! At dahil sa minahina niya ang Pinoy, stretcher ang inabot nitong si Gonzalez. You know, Ryan Scalia tweeted at us here, said that was a different Duno than the one that fought Alexiev in Russia. Sa ating kasalukuyang panahon, maliban sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, ay isa si Floyd Mayweather Jr., ang isa sa mga itinuturing na greatest of all time sa larangan ng boxing. 50 panalo, nagretiro nang hindi man lamang nakakatikim ng pagkatalo. May malahalimo na skill pagdating sa depensa. Kaya naman kahit sinong makalaban niya ay hirap kapag siya ang kaharap. Subalit alam niyo po ba na mayroong isang boxer noon ang dumayo sa bansa natin na sinasabing mas higit na magaling at mas mahusay pa raw sa galawan ni Floyd Mayweather Jr. Kung sino siya, ito ay walang iba kundi ang undefeated at pambato ng Barbados Island at nooy WBC Caribbean Federation Champion na si Miguel Antuan. Taong 2012 na makasagupa nito ang kababayan nating si Jason Pagara para paglabanan ang WBO International Junior Welterweight title na noong mga panahon na yan ay hawak nga ng ating Pinoy na bida. Naganap ang kanilang sagupaan sa Mall of Asia, Pasay City. Noong mga panahong ito ay may malinis na record itong si Miguel Antuan na 17 wins, 9 knockouts at wala nga pong bahid ng pagkatalo. Samantalang itong si Pagara naman ay may record namang 29 wins, 18 knockouts at 2 talo.
Bago mangganap ang kanilang sagupaan, ay kumpiyansa itong dayuhang undefeated na madali niya lang daw matatalo ang Pinoy champion. Sa katunayan, hindi pa nga nag-uumpisa ang kanilang laban, ay pinaplano na ng kampo nito na pagkatapos daw tapusin si Pagara, ay susunod daw nila ang ating 8th Division World Champion, ang ating pambasang kamao Manny Pacquiao. At sinabi din nito na hindi pa raw nakakasagupa si Pagara ng dekalibreng boksingero na katulad niya, kaya naman tansya niya ay malabong umabot ng 12 rounds ang kanilang laban. Dagdag pa nito ay kuhang-kuha daw niya ang galawan ni Mayweather, ngunit ang kaibahan lang daw nila ay mas mabilis at di hamak na mas malakas ang mga suntok niya kaysa kay Mayweather. Easy fight lang daw si Pagara. Ngunit sa mismong laban, unang round pa lang ay tila naging alarm clock ang mga kamao nitong si Pagara dahil sa lakas ng mga patama na gumising sa malalim na panaginip nitong Barbados fighter. Halos 1 minuto pa lang ang nakakalipas nang sumapol ang isang left hook sa may bandang temple ng ulo ng dayong undefeated. 18K. Good left. He hurt him with that left. Sa lakas ng tamang sumapol dito, ay tila natauhan nitong si Miguel Antuan na iba pala talaga ang Pinoy fighter kapag mismong kaharap mo na sa ibabaw na ring. Seryosohan talaga ito. Dalawa. Earlier in the locker, so he was speaking to their psychologist na talk to the psychologist now. That's a good straight for Antoine. Barbados, and they play cricket, but he looks like a fairly decent boxer. He is a very decent boxer. Makikita mo marunong sa mag-counter eh. Oh. Yeah, look at that muscle. They're very muscle evenly, now. no? They're very evenly. Yung style nila eh. Marunong mag-counter. They're not too overly fast. Halos 30 segundo bago matapos ang round 1, ay dito na sumapol ang malahalimaw na kanang suntok ni Pagara sa mukha nitong dayong undefeated. Philippines in red. Barbados naka-blue. The crowd is liking this fight. Oh, High down. Down. Running with the left. Knockdown para kay Pagara from the Philippines. I guess he's not better than Pacquiao or Mayweather, no? Wala na eh. It's it. It's over. First round. Oh. Wow. So, madaling. I thought it was gonna be closer than that. Sabi niya, he wants to challenge Pacquiao, and sinabi niya, he's better than Mayweather. Oh, the weather was something wrong. Sa sobrang lakas ng tumama suntok, ay nahilo ito ng husto at hindi na nagawa pang lumaban pa. At dahil nga dito, ay tuluyan na ngang nagising itong sinasabi nilang the next Mayweather Jr. sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. At ang pinapangarap niyang mega showdown sa ating pambansang kamao ay tila naglaho na parang bula. Ang inaakala niyang isang pusa lamang na Pinoy fighter ay isa palang mabangis na leon pagdating sa ibabaw na ring. At dahil nga po sa sobrang kayabangan, ay naawi sa isang masaklap na kahihiyan ang sinapit nitong si Miguel Antuan. Kaya naman matapos matalo dito kay Pagara, ay tila inalat na ang boxing career nitong si Antuan. Nagkaroon pa ito ng 3 sunod-sunod na laban na lahat ay puro talo. Kaya naman tuluyan na itong nagretiro sa boxing. May 25, 2016, nang maagaw ng tinaguriang angas ng Pinas Janriel Cuadro Alas Casimero ang IBF World Flyweight title sa madayang undefeated na Thai fighter na si Amnat Ruin Ruin. Here's the replay. Oh, look at that. And a traded hook. Counter left hook. Amnat was blocked, but Casimiro's landed flush on the chin. And Look at then this. finally, the left hook to the body. Yeah. 1, 2, 3. Halos 3 buwan lang ang lumipas. September 10, 2016 ay muli nga po itong isinagupa sa isa pang undefeated fighter at ito nga po ay sa taga-UK na si Charlie Edward, isang dating European bronze medalist na may malawak na karanasan pagdating sa amateur boxing, kung saan ay nagawa nga po nitong manalo ng ilang gintong medalya sa Great Britain at English national competition. Noong mga panahong ito, bago ang kanilang laban ay bitbit ni Edward ang malinis na record na 8 wins, 3 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating Pinoy na bida ay may record naman 22 wins, 14 knockouts at 3 talo. At ito nga po ang kauna-unahang pagdepensa ni Casimero sa kanyang hawak na titulo. Marami nga po noon na nagsasabi na masyado pang maaga para sa boksingerong Briton na lumaban para sa isang major world title fight. Ngunit ayon nga po mismo dito kay Edward ay kaya na daw niya at kumpiyansa siya na maaagaw niya raw ang titulo sa kababayan natin na si Casimero. I feel ready, I'm confident I can do the business. I've looked at Casemiro and I really do
believe that I'm going to take that title away from him, and I'm going to take it in style. I'm going to introduce myself to the world scene on Saturday. At sa mismong weigh-in nga po, bago ang kanilang bakbakan, ay niyabangan pa nito ang Pinoy. Makikita na sumesenyas ito at ipinapahiwatig na aagawin niya ang titulo sa Pinoy Champion pagkatapos ng laban. Sa mismong laban ay kapansin-pansin nga po ang height at reach advantage ng Briton kontra sa Pinoy. Subalit kahit ganoon ay hindi naman ito naging problema sa ating bida, bagkos ay nangibabaw pa rin ang malawak na karanasan nito pagdating sa laban. Arka arkaya 2 tane ve şimdi maç alevlenmeye başladı gibi 4. roundda. Şimdi bir aparkat arkasından yumruklar sert şekilde devam ediyor Filipinli boksör. İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesiyle aslında ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. At pagdating nga po ng round 10 ay dito na tuluyan naglaho ang pangarap ng Briton na maging isang world champion. Matapos ipalasap ni Casimero ang napakalakas na counter lepok sa panga nito. Aparkat tutmadı. Ve bir sol koşu, inanılmaz bir sol koşu. İngiliz boksör ayağa kalkamıyor. Fena yıktı. Tumayo pa naman itong si Edward para magpatuloy sa laban. Subalit hindi na nga po binigyan ni Casimero ng pagkakataon para makarecover pa. November 18 ng 2017, nang makasagupa ng tinaguriang The Pretty Boy Jerwin Angkahas, ang nooy wala nga pong talong Irish boxer na si Jamie Conlan, kung saan naganap ang kanilang mismong laban sa teritoryo nitong si Conlan sa SSE Arena, Northern Ireland, United Kingdom. Ito nga po ang ikatlong pagdepensa ng ating Pinoy champion sa kanyang IBF World Super Flyweight title. Bago ang kanilang laban, sa kaparehong taon ay 2 beses munang nadepensa ng ating bida ang kanyang hawak na titulo, at ito ay kina Jose Alfredo Rodriguez ng Mexico at sa Hapon na si Tero Konoshita. Habang itong si Conlan naman ay nagkaroon lamang ng isang laban noong taong 2017 kontra naman sa Nicaraguan boxer na si Yader Cardosa, kung saan napanalunan nito ang bakanting WBC International Silver Super Flyweight title. Bago ang laban, si Conlan ay may record noong 19 wins, 11 knockouts at wala nga pong talo, habang ang ating bida naman ay may record naman 27 wins, 19 knockouts, 1 talo at 1 tabla. Usap-usapan noon sa European boxing community na si Conlan na daw makakaagaw ng titulo sa ating Pinoy champion. At kahit nga po mismo itong si Conlan ay tiwala sa kanyang sarili na madudurog niya ang Pinoy sa laban. Sa katunayan, nung dinipensa ni Angkahas sa Hapon na si Tero Konoshita ang kanyang hawak na titulo, ay nanood ng live itong si Conlan sa ringside. At nang matanong ito sa isang interview sa website na fightnews.com kung anong masasabi niya sa performance ni Jerwin Angkahas, ay ito nga po ang mismong sinabi niya, pakinggan nyo. I'll be an underdog against any of the champion, but looking at the list, Angkahas might be the weakest of the current crop. Though Jerwin is a southpaw, he doesn't really fight like a southpaw. He's not at all awkward elusive one. He seems easy enough to hit. He doesn't fully capitalize on his southpaw advantage. At yan nga po mismo ang sinabi nitong si Conlan, na ang ibig sabihin niya na sa listahan daw ng mga kampiyon sa Super Flyweight ay si Jerwin Angkahas daw ang pinakamahina. Kaya naman sa mismong laban, ang lahat ng kahambugan na pinagsasabi nitong si Conlan ay pinakain lahat sa kanya ng Pinoy champion. Unang round pa lang ay bagsak agad ditong si Conlan matapos sumapol ang solidong body shot ng Pinoy. Jamie Conlan, but he has got the grit and determination. He's been hurt before and he's come through it, but he's got to put in the performance tonight. It's got a marginal height and reach advantage. Conlan is having to cope with Angkahas, who's a southpaw, as you see, leading off with that right hand. Interestingly, Conlan's been sparring, preparing for this extensive. At pagdating nga po ng round 3, ay muli na naman itong bumagsak matapos tumama uli ang isang body shot.
to the body. There it is. It's just a straight left hand. But Conlan, he recovers. But then that's the green light, then, isn't it, for Ancash? Just to target that body, and he just couldn't take that shot there. That's the straight left, solar plexus. Then here, tried a bit of cudology, didn't they? It didn't hurt me, but of course Ancash knew otherwise. Nakatayo pa rin naman itong si Conlan. Ngunit makikitang nasaktan talaga ito sa lakas ng mga suntok ng ating kababayan. Swerte na lang din itong si Conlan at kinulang na sa oras kaya nasave by the bell pa siya. Sa mga sumunod na round ay halos nagpapagulpi na lang itong si Conlan sa ating bida. At ilang segundo bago matapos ang round ay muli na naman pong bumagsak itong si Conlan matapos tamaan sa bodega. Makikita na parang gusto na ring umayaw nitong si Conlan sa laban. Ngunit kahiyaan na lang din sa harap ng kanyang mga kababayan kaya pinipilit niya na lang din makasurvive. At pagsapit nga po ng round 6 ay muli na naman bumagsak itong si Conlan. Ngunit sa pagkakataong ito ay tinigil na nga po ng third man in the ring ang laban dahil wala talagang kaya itong si Conlan sa Pinoy Champion. It was round the back of that, but it's more on the side, looking a little bit bemused, and he stopped it. It's all over. A brave effort ends there. A one-sided fight. Taong 2015, na makasagupa ng ating kababayan at pambato na si Edinson Sona, ang undefeated knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa Super Featherweight Division na si Adrian Diamante Estrella, isang Meksikano, para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa sagupang ito ay 40-1 betting favorite ang undefeated Mexican fighter, na ang ibig sabihin ay halos lahat ng mga manonood ay inaasahan na magiging madaling laban lang ito para sa Meksikano. Sapagkat sa kartada pa lang nitong 22 wins with 20 knockouts at wala ngang talo, ay talaga namang iisipin mong medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated Mexican fighter ay mauwi pala sa isang huge upset para sa isang heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sona kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban. Dahil nasa kanya man ang halos lahat ng advantage ay baliwala naman ito kay Sona, sapagkat tila alam nitong si Sona ang galawan ni Estrella bago pa man mag-umpisa ang laban. Unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Meksikano matapos tamaan ng isang right hook. Ngunit ang hatol ng third man in the ring ay nadulas lang daw itong Meksikanong fighter. Kung ating papansinin ay halos puro wild power shot ang binabato nitong si Sona. Samantalang itong si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang na magandang pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counterpunch. Bagamat heavy underdog nga itong si Sona sa labang iyon, ay pinutunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Meksikano na pag-cherry pick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali. Sapagkat ang inaakala nilang easy fight at pataba lamang sa kartada nitong si Estrella ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican fighter. Halos 11 segundo pa lamang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook sa panga nitong si Estrella.
Gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Meksikanong fans ni Estrella at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang mga inuupuan matapos bumagsak ang pambato nila sa ibabaw ng lona. Sinubukan pa naman bumangon itong si Estrella, ngunit sa kasamang palad ay agad na ring itinigil ng third man in the ring ang laban dahil sa lakas ng tamang sumapol dito. March ng 2022 ay isa na namang undefeated prospect mula sa Argentina ang nakatapat ng ating kababayan, ang bata ni Maidana na marami ang nagsasabing susunod raw na boxing superstar ng Argentina na si Mauro Gauto, kung saan ay naipares nga po ito sa isa nating kababayan, ang pride ng Agusan del Sur na si Miel Fajardo. Sa magiging laban, si Gauto ay may impresibong record na 17 wins, 12 knockouts at wala nga pong talo. Ibang klase nga po ang boxer na ito dahil ito lang naman ay pang-8 sa ranking ng The Ring sa mini flyweight. Pero nang maglaban na ang dalawang boksingero sa ibabaw ng ring ay tila ba naging isang mahinang nilalang ang kalaban ng ating bida. Bugbog sarado nga po ang sinasabing susunod na boxing superstar ng Argentina at wala nga pong kapalag-palag na ginulpi ng Pinoy ang pinagmamalaking bata ni Maidana. About the throw, and as he does it, It'll be very surprising if he doesn't get the win. Big left hand again there. Hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand. Big left hand again there. He touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. He's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove, which he missed. And then he was put down. Fajardo just looking for that left hook every sitting in round 2. oh, good shots. Another big left hand, and he's taken those two somehow. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's a good decision from the referee who missed. I'm gonna do the same. I'm gonna go for knockout. I'm gonna punish my opponent. I just hope nothing bad gonna happen. He's gonna walk out by his legs from ring, but I'm gonna destroy. I'm gonna smash him. Yan ang mismong sinabi ng undefeated IBF title holder noon ng tinaguriang The Raging Bull na si Victor Chinian sa ating pambato noon na si Nonito Donaire bago maganap ang kanilang laban noong July 7, 2007. Sa tono ng mga sinasabi nitong pambato ng Armenia ay matutulad lang daw ang ating bida sa ginawa nito sa kanyang kuya na si Glenn Donaire. October 7 ng 2006 ay naglaban nga po itong si Victor Chinian at ang kuya ng ating bida na si Glenn Donaire, na kung saan natalo nga po itong si Glenn Donaire matapos itong sumuko sa round 6. Ito nga po ay dahil sa nabasag nga po ang panga nito sa kanilang naging laban matapos aksidenteng tamaan ng siko sa round 3 ni Darchinian. At lalo pang lumala ng tamaan ng right straight sa round 6. Samantala, halos isang taon lang ang lumipas ay nabigyan nga po ang ating bida upang sumabak para sa isang world title fights. At ito nga po ay para harapin ang dumurog sa kanyang kuya, ang pambato ng Armenia na si Victor Chinian. Sa labang ito ay hangad din nga po ni Nonito na may paghaganti ang pagkatalo ng kanyang kuya sa kamay nitong hambog na Armenian fighter. Kaya mula super flyweight ay bumaba nga po ng timbang ang ating bida sa flyweight para lang makalaban itong si Darchinian. Noong mga panahong ito ay taglay nga po ng Armenian fighter ang malinis na record na 28 wins, 22 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating bida naman ay may 17 wins, 10 knockouts at 1 talo. Masasabi nga po natin na hindi nga po basta-basta ang makakatapat ng ating bida. Halimaw nga po ito kumbaga. Samantalang ang ating kababayan noon ay hindi pa nga po masyadong kilala at upcoming prospect pa lang noong mga panahon na yon. Kaya naman nga po sa magaganap na laban ay super heavy underdog ang ating bida. Subalit pagdating nga po ng mismong laban ay tila kabaliktaran na nangyari, sapagkat itong ibinibidang si Darchinian ay nagmukhang mahinang nilalang sa harap ng ating kababayan. Unang round pa lang ay makailang beses nang kumonekta ang counter lepok ni Donaire sa mukha ni The Raging Bull. A nice counter left took by Donaire. The trick for Donaire was to counter well as Darchinian came in, and for the most part he has... At ilang segundo pa bago matapos ang round 3
ay muli nga pong sumapol ang kaliwa ng Pinoy fighter at bahagyang nahilo itong si Darchinyan. Oh, there's a good left hand that staggered Darchinyan. Remember, he's never been hurt more twice in his career. Donaire, sensing the moment. Darchinyan battles back. Donaire marching forward. Pacing, it's another hard left hand to the chin by Donaire. Ironic that a left hook has been the big one. Maswerte na lang din itong si Darchinyan at naubusan na ng oras kaya nakaligtas pa. Kung sa mga previous round ay hindi tumatama ng malinis ang pamatay na lepok ni Donaire, dito sa round 5 ay napuruhan na ng gusto ang ibinibidang boxer ng Armenia matapos sumapol ang signature counter lepok ng ating bida sa mukha nito si Darchinyan. There's the jab. Finish him. Fatality. Sa lakas nga po ng tamang sumapol, bagamat nakatayo pa itong si Darchinyan, ay makikitang wasak na talaga ito at hindi na kaya pang magpatuloy pa. At dahil dito, ay tagumpay nga po ang ating bida na may pagiganti ang kanyang kuya sa kamay ng hambog na si Darchinyan. At naagaw pa nito ang IBF Flyweight title. At ang pinakamatindi nga po dito, dahil sa ganda ng knockout win nito, ay itinanghal ito bilang 2007 Knockout of the Year at Upset of the Year ng The Ring Magazine. ...11 wins, 5 knockouts at wala nga pong talo. Ito po ang kartada ng 22 years old junior welterweight prospect na si Omar Juarez. Hindi nga po basta-basta itong si Juarez. May malakidlat na mga kamay at may magandang head movement at talaga namang masasabi mong may kisig nga ang boksingerong ito. June 27, 2021 ay itinapat naman ito sa isa nating kababayan na si Al Rivera, ang tinaguriang The Machine Gun. At pagdating nga po ng mismong laban, ay agresibo agad ang mga banat itong undefeated. Sa suntok na kanyang mga binibitawan, ay tila ba gusto nang tapusin agad ang laban. Pero siyempre, hindi naman basta-basta magpapadaig ang ating bida na nakakapagpatama rin ang malalakas na suntok. At sa pag-usad nga po ng bakbakan ng dalawa, ay talaga namang makikita mong napakainit ang palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Maririnig ang lagapak ng mga suntok nitong si Juarez sa tuwing tumatama sa matigas na mukha at katawan ng ating kababayan. At sa lakas nga po ng mga suntok na binibitawan nitong si Juarez, ay makikita mong gusto na talagang tapusin nito ang Pinoy. Subalit dito ko rin naman talaga hahanga sa ating Pinoy na bida na bagamat tinatamaan ng malalakas na suntok ay nakatayo pa rin ito at buong pusong lumalaban. Subalit pagdating nga po ng round 9 ay bumagsak itong si Juarez sa kauna-unahang pagkakataon nang salubungin nito ang isang right hook ng Pinoy. Hindi naman gaanong nasaktan nitong si Juarez at nakapagpatuloy pa rin naman sa bakbakan. At sa naging laban ay nawi sa scorecard ang kanilang bakbakan at nakuha nga po ng Pinoy ang panalo via majority decision. Taong 2019, isang undefeated Russian fighter ang nakasagupa ng Pinoy. Ang Russian prospect na si Mikhail Alekseev na noong mga panahon na yon ay may record na 12 wins, 4 knockouts at wala nga pong talo. Hindi nga po biro ang boksingerong ito sapagkat ito rin ang boksingerong nagbigay ng kauna-unahang talo sa kababayan nating si Romero Duno.
Inakala nga ng Russian boxer na ito na madali lang niyang matatalo ang Pinoy na si Roldan Aldea. Subalit kakaibang bangis at lakas ang ipinakita ng ating kababayan. Agresibo ang Russian fighter na tila ba gustong pabagsakin agad ang ating Pinoy na bida. Subalit pagdating nga po ng round 8 ay ginulat ng Pinoy ang mga Rusong manonood nang pabagsakin ng ating bida ang kanilang pambato. Tulog ang Ruso sa lakas ng suntok na tumama. Isang left uppercut mula sa ating bida ang tuluyang tumapos dito kay Alexid.